Tayo ay nabubuhay sa mundo may liwanag at dilim. Nagtatalo ang liwanag at dilim, pagsapit ng takip silim. Ginawa ang ating mga mata para makakita. Pero pag kumagat na ang dilim, gaano ka kasigurado nakikita mo sila? Ako nga pala si Six, ang maglalapit palalo sa sagutan na inyong hinahanap. Simulan na natin ang pakikinig. Sa totoo lang, hindi ko alam kung nakakatawa nga ba to o nakakatakot. Kayo nang bahalang humusga kung ano nga ba sa tingin nyo ang reaksyon nyo tungkol sa kwento kong ito. Maikli lang to. Simulan na natin. Yung tito ko, laging madaling araw nagigising. O kaya naman mga kalaliman na ng gabi. Mga bandang 2:00 ng gabi, gising na siya at nag-iimbak ng tubig dahil mahirap kumuha ng tubig kasi mabundok na doon sa amin. Malakas lang ang daloy ng tubig kapag madaling araw sa pinagkukuhanan nila. Yung pinagkukuhaan nila ng tubig ay sa harap lang ng bahay nila tito. May malaking puno tapos sementado yung daan. Ayun na nga, habang naghihintay mapuno ang drum, nakarinig siya ng malakas na kalabog sa may streetlight. Ito namang tito ko agad pumunta para makita niya kung ano ba yung nahulog. Parang nyug daw pero wala namang nyug sa may poste ng ilaw. Paglapit niya, nakita niya ang isang lalaki. Hindi pa gaanong katandaan, pero mukhang malakas pa. Ang pinagtataka niya ay nakahubad ng lalaki. Tinanong niya ito, Tang, anong nangyari po sa inyo? Ang tanong ng tito ko sa matanda. Sumagot ang matanda na nasabit kasi ako sa may linya ng kuryente, dyan sa may itaas. Sabay turo sa itaas ng poste ng ilaw. Di nakaimik yung tito ko, sabay atras dahil alam niya kung ano ang kaharap niya. Sabi na lang niya, ganun po ba? Sige Tang, una na po ako sa inyo, pasok na po ako. Sabay alis at dali-daling bumalik ng bahay. Pagsilip niya sa bintana, wala na ang lalaki. Hanggang ngayon natatawa pa rin kami kasi kung tutuusin, nakakatakot din at the same time. Pero hindi rin pala taga ron ng aswang dahil bago ang mukha nito sa lugar at sigurado daw ang tito ko na hindi taga dun iyon. Nangyari ito 10 taon na ang nakakalipas sa Mabuhay City sa Paliparan, Dasmariñas, Cavite. Yung time na yun, dumating ang papa ko galing abroad, so hindi ako makapagyosi sa amin. Mga 9:00 ng gabi, lumabas ako ng bahay para manigarilyo. Pagbili ko ng sigarilyo, umupo ako sa bangko doon sa tapat ng daycare center. Sa may kanto sumunod sa kanto namin. That time, may bagong panganak doon sa kanto na yun. Unang bahay. Si Ann ang name niya. So, habang nagyoyosi, naramdaman ko na nataas ang aking balahibo sa may batok banda. Paglingon ko sa kanan, kitang-kita ko sa bubong nila Ann. May babaeng 6 na katuwad sa bubong na mahaba ang buhok. Tinitigan kong mabuti at nakita ko na nakasilip siya sa butas ng bubong nila Ann. At dahil walang tao sa kalsada, unti-unti akong tumayo at naglakad. Unfortunately, kailangan ko dumaan sa tapat ng bahay nila para makapunta sa kanto namin. So pagdaan ko, ramdam ko na nakatayo lahat ng balahibo ko sa batok. Pati sa tenga ko, pati sa braso ko, at halos hindi na ako makalakad sa sobrang takot.
At pangatog-natog na rin ang mga tuhod ko dahil pagtingin ko, kitang-kita ko na nakatitig siya sa akin. Mula sa kanto namin, may 10 bahay pa akong dadaanan bago makarating sa amin. Pagdating ko sa kanto namin, lakad-takbo na ang ginawa ko at eksakto namang nasa labas ang papa ko at tito ko kaya malayo pa lang ay sumigaw na ako na may aswang. Kaya kumuha agad ng itak ang papa ko at tumakbo papunta sa akin. Pagdating nila sa kanto, may parang pusang tumalon ng mataas papunta sa mga bubong at nawala sa dilim. Magandang umaga sa mga nakikinig. Isishare ko lang ang karanasan ko tungkol sa aswang. Rest day ko noon at doon ako natulog sa bahay ng boyfriend ko. Since open na din naman kami sa mga parents namin. Kaya okay lang tsaka wala kasi silang kapatid na babae kaya natutuwa ang mga magulang niya pag nandun ako. Bandang 9:00 ng gabi, nasa likod kami ng bahay ng boyfriend ko. Umiinom kasi siya pero di pa naman lasing. Nag-uusap kami tungkol sa mga bagay-bagay. Then bigla niyang kinuha yung walis tingting. Sabi ko, aanhin mo pa yan? Sabay sagot niya ng, basta. Tapos kinuha niya naman yung asin. Medyo natakot na ako kasi parang alam ko na ang nangyayari. Then nagsitahulan na ang mga aso sa kapitbahay. Samantalang yung aso nila, di naman tumatahol. As in, nakakakilabot talaga yung tahol. Nabigla ako nang bigla niyang isabo yung asin sa kabilang bakod. Tapos sabi niya, pumasok ako ng bahay. Natakot ako tumakbo kaya hindi ako nakapasok sabay sigaw niya ng, umalis ka dito, sinasabi ko sa'yo, papatayin kita. Sobrang takot ko na that time. Naiiyak na ako kasi di ko na alam gagawin ko. Ayoko makakita ng aswang. Tapos bigla na lang akong hinila ng boyfriend ko papasok ng bahay nila. Lumabas na yung kuya niya para tulungan siyang paalisin yung aswang. Pinagbabato nila ng bote, bato at kung ano-ano pa. Tapos pumasok na sila. Pinilit kong magkwento sa akin yung boyfriend ko. Kasi yung kapitbahay daw nila, may matanda doon. At sobrang tanda na niya at hindi pa rin namamatay. Bali-balita na din sa lugar nila. Kasi madami na din nakakakita doon sa matanda na gumagala daw yun kapag hating gabi na. Lagi daw yun nakikita sa may mga patay. Sa mga bahay-bahay na may matatanda na may sakit at buntis. Nakakapagtaka kasi gabi lang daw nila yun nakikita. Sige lang ang lakad. At nakakapagtaka daw kasi yung mga aso lang daw ng kapitbahay nila pagbandang 10:00 hanggang 12:00. Sige ang alulong at nakakakilabot ang alulong. Kaya tuwing hating gabi talaga nakabantay sila para di makapasok ang aswang sa bahay nila. Way back 2015, umuwi kami ng Bicol kasama yung ate ko na 5 months ng buntis, boyfriend ko at tsaka yung mami ko. Kwento ng boyfriend ko, 1:00 ng madaling araw. Natulog kaming lahat sa salas. Yung BF ko nakahiga sa sofa, katabi ng bintana. Then kami ng ate ko, mami, at mga pinsang kong bata, nakahiga sa lapag. Syempre may kutsyon naman. Nagising si boyfriend para mag-CR. Nung pabalik na siya ng sofa, may nakita siyang matandang babae na nakasilip sa bintana namin. Parang chinecheck kung sino ba yung nasa loob ng bahay. Natakot si boyfriend para sa ate ko kaya dahan-dahan siyang lumapit sa bintana at sinara yung awang ng kortina. Kinaumagahan, kwento sa akin ni boyfriend yung nangyari. At sabi niya, huwag ko daw sasabihin sa mami ko kasi natatakot siya pero
Matigas ang ulo ko kaya sinabi ko na rin sa mami ko. Yung mami ko naman sinabi sa mga kamag-anak ko kaya inutusan nila si BF na tumambay sa labas para tingnan yung mga dumadaan. Kung isa dun yung nakita niya, kaso wala daw. After 3 days, pumunta kami sa bahay ng tita ko sa kabilang barangay. Nakasakay kami sa truck. Yung daanan ay 2-way. Tapos bukid sa magkabilang side. Bigla akong hinila ni boyfriend. Nakita daw niya yung matandang babae sa gilid ng kalsada. Nagwawalis katabi ng isang maliit na kubo. Sigurado raw siyang yun yung babae. Pagdating namin sa bahay ng tita ko, kinuwento namin yung nangyari at nagulat siya. Nagsasabi daw ng totoo yung boyfriend ko at ayon sa kanila, yung matanda daw na yon kilala sa buong barangay na aswang. Sigurado daw na naaamoy nila na may buntis kaya nakasilip siya sa bintana. Tinitignan kung sino yon. After nun, nagstay muna kami sa bahay ng tita ko kasi mas madaming tao doon kaysa sa bahay ng lolo ko. So it was 11 PM. Kakatapos lang namin manood ng movie ni boyfriend kaya nag-decide kaming matulog na. May 2 bed sa room. Sa unang bed nakahiga si mami, ate ko, din ako. Sa kaliwang bed si boyfriend at lolo ko. Sa ilalim ng bed namin, mayroong 3 tuta. Nanganak kasi yung aso namin at doon nagstay. Hating gabi, nagising yung ate ko. Sabi niya sa akin, ang init daw. Tsaka parang mabaho. Actually, naaamoy ko yun pero sabi ko, wala yun, umutot lang si mami. Tumawa lang yung ate ko. After 10 minutes, ginising ulit ako ni ate. Sabi niya, mainit talaga. Tsaka mabaho. Ang lansa ng amoy, amoy dugo. Sobrang antok na ako nun kaya sabi ko ulit, baka may regla lang si mami, tinagusan ata. Bumangon ako para i-check si mami at dun ko na naamoy yung mabaho talaga. Ang lansa ng amoy at sobrang init. Kahit bukas yung ceiling fan at electric fan na nakatapat sa amin. At the same time, ang ingay ng 3 tuta, iyak ng iyak. Ginising ko si mami, si BF at si lolo. Napansin din nila yung amoy. Pumunta ako sa kabilang kwarto ng mga pinsan kong lalaki. Presko sa kwarto ng mga pinsan ko kahit walang electric fan at hindi mabaho. Ginising ko sila at pinuntahan yung room namin. Pagpasok pa lang nila, napasigaw sila ng, ang baho ate. Doon kayo sa salas, may aswang dito, putang ina. Akap-akap ni mami at ni tita si ate sa salas. Kami ng mga pinsan ko lumabas. May dala kaming itakatasin. Yung isa kong pinsan, inikot niya yung buong bahay. Nagtatapon ng asin at pinapaalis yung aswang. With bad words. Yung lolo ko naman naiwan sa kwarto para i-check yung mga tuta na naiyak. Doon, napansin niya na may isang aso na hindi naman sa amin. Dapat, yung nanay at 3 tuta lang nandun pero may isa pa. Tinataboy niya yung aso pero tinititigan lang ang lolo ko kaya nung kukuha na ng pamalo yung lolo ko, biglang tumakbo yung aso at dun pa dumaan sa may salas sa tapat ng ate ko. Nung nakapasok na kami sa bahay, sumilip ako sa bintana at nakita ko na yung 3 aso namin at yung ilang aso ng kapitbahay namin ay sunod-sunod tumakbo sa kalsada habang kumakahol na parang may hinahabol. After nun, nawala na yung amoy. At back to normal na yung room namin. Presko na at hindi na umiiyak yung mga tuta. Kinaumagahan, napagkwentuhan namin magpipinsan yun. Yung isa naming tropa, nagulat kasi nung gabi pala habang naghuhugas siya ng plato, nakarinig siya ng cat steps sa bubong nila. Habang tumatagal, parang bumibigat daw kaya kumuha siya ng stick at tinusok niya yung bubong nila. For your information, pawid lang po yung bubong nila. May sakit yung papa niya that time. Baka daw lumipat sa amin nung nakaamoy ng buntis. After nun, madami pang pangyayari pero next time ko na lang siguro ikikwento dahil mahahaba na yung susunod. Salamat po.